Itak Neatardar. Pamilyar ba kayo sa gamit na ito? Para sa mga nag-aaral ng lihim na karunungan, siguradong alam nyo ang bisa nito. Pampalakas at pampakunat ng katawan, pangtaboy malas, kontra tigalpo at sumpa, pang-iwas sa disgrasya. Sangkap sa paggawa, tipak ng kahoy na tinamaan ng kidlat, tipak ng pangil ng kidlat, diamante negra, tigadlim, pati na rin ang tawas tapol. Kung interesado ka, i-search lang ang Likha Merchandise o hindi kaya naman mag-message ka sa amin. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Elay. Taong 1987, si Palay Negros Occidental. Tay, matanong lang kita. Minsan ba hindi nyo pinangarap na yumaman? Wika ni Elay sa lolo. Yumaman? Bakit? Mayaman naman tayo ah. May lupa tayong sakahan. May mga hayop. May maliit na kubong tinitirahan. Ano pa bang hahanapin mo? Tugon ni Tatang Tomas. Ang sabi kasi ni Ma'am, magsikap daw, mag-ipon para yumaman. Tama ho ba yun? Ganun ba? Hindi lang naipaliwanag ng guro mo ang ibig niyang sabihin. Tama naman siya. Kailangan nating magsikap at mag-ipon ng kayamanan. Pero hindi dito sa lupa, kung hindi sa kalangitan. Po, paano natin mapapakinabangan yun? Nandito tayo ngayon sa lupa eh. Hindi ba makakapunta lang tayo sa langit kapag namatay na tayo? Oo, apo. Tama ka. Makakapunta lang tayo sa langit kapag patay na. Saka mo lang matatamasa ang inipon mong kayamanan. Ang ibig sabihin ng guro mo, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Dahil yon ang kayamanan na hindi nauubos. At habang panahon, mararamdaman mo ang pakinabang niyan pagdating ng araw. Ano daw? Hindi ko po maintindihan, Tatay Tomas. Bakit po si Papa at Mama? Nangarap din po silang yumaman nung buhay pa sila. Pero bakit mahirap pa rin kami? Sa ngayon, Elay, hindi mo mauunawaan ang lahat. Bata ka pa at hindi mo dapat iniisip ang mga ganyang bagay. Sulitin mo ang pagkabata, makipaglaro ka at magsaya dahil minsan ka lang dadaan sa ganyang parte ng buhay. Ito ang mga payong iniwan ni Tatang Tomas kay Elay noong nabubuhay pa ito. Lumaki sa piling ng matanda ang paslit. Simula nang mamatay sa malubhang karamdaman ang kanyang mga magulang. Hindi alam ni Elay ang totoong nangyari dahil maging ang mga doktor wala ring maisagot sa kanilang katanungan. Anong sakit ang ikinamatay ng kanyang ama at ina? Nasa 14 si Elay nang mamatay si Tatang Tomas. Bagaman nasa murang edad, nagawa ng binatang mairaos ang pang-araw-araw na pangangailangan sa pamamagitan ng pagtatanim ng gulay. Pinagsasabay nito ang pag-aaral sa sekundarya at pag-aalaga ng maliit na taniman ng sitaw. Hanggang sa tuluyang magbinata. Natuto ng ibang pamamaraan sa pagtatanim. Kinaawaan si Elay ng kanyang mga kapitbahay dahil mag-isa na lamang ito sa buhay at pilit na kumakayod para sa sarili. Sa kabila ng ganitong tingin sa kanya, ni minsan hindi nagpakita ng kahinaan si Elay. Paminsan-minsan naaalala nito ang mga magulang. Lalo na si Tatang Tomas na nakasama ng matagal. Naiiyak na lang si Elay sa tuwing bumabalik ang masayang alaala sa kanyang isipan. Tatay Tomas, alam kong nasa tabi na kayo ng may likha. Tinatamasa ang kayamanang naipon nyo dito sa lupa. Siguro, magkapit-bahay kayo ni Mama at Papa, no?
Pakisabi po sa kanila, kinukumusta ko sila. Palagi mo pa rin akong bantayan ha. Minsan kasi, parang pinanghihinaan na ako ng loob eh. Wika ni Elay habang nagtitirik ng kandila sa puntod ng mga magulang at ni Tatang Tomas. Isang beses sa isang linggo, kung bumaba ng bayan ang binata para magbenta ng mga naaning pananim sa pamilihan. Mabilis naman itong nauubos dahil bukod sa sariwa ito, magandang klase ang dala niyang sitaw at kalabasa. O Elay, mabuti naman nandito ka na. May nagmamay-ari na ba ng 6 na bungkos ng sitaw mo? Ay kung wala pa, ako na ang kukuha niyan. Wika ni Mang Bernard, isa sa mga suki ng binata. Naku, sayang. Nagpasabi ka sana sa akin nung nakaraang linggo, Manong. Naibigay ko na to kay Aling Daling eh. Pasensya na ho kayo ha. Sa susunod, dadalang ko po kayo. Wika ni Elay. Maliban sa suki, kaibigan din nito ang anak ng matanda. O sige. Sayang naman oh. Ang ganda pa naman ng sitaw mo. Ay, nga pala. Baka magawi sa inyo si Eric ha. Pakisabi, muwi ng maaga. Kailangan ko na magbabantay dito sa pwesto eh. Muling wika ni Mang Bernard. O sige ho, wala akong problema. Sasabihan ko na lang ho si Eric. Mauna na po ako, Manong ha. Baka tanghaliin po ako eh. Matapos magbenta ng mga dalang gulay, tumuloy na sa pamilihan ang binata upang mamili ng isda at karne. Matapos ng lahat, kaagad na siyang umuwi ng tahanan. Minsan ay tinatanghali na ito dahil na rin sa layo ng lalakarin. Lalong-lalo na kapag malakas pa ang ulan. Nang araw na yun, hindi inaasahan ng binata ang biglaang pagbuhos ng ulan. Nasa kalagitnaan nito ng daan pauwi. Mabuti na lamang at may lumang kubo sa gilid ng kalsada. Nagpa siyang sumilong ang binata upang patilain ang ulan. Naupo ito sa sulok at para hindi lamigin ay nagpaningas ng apoy si Elay. Hindi namalayan ng binata na makakaidip siya. Habang nakaupo sa harap ng ginagawang siga, napapikit ang mga mata ng binata, bahagyang nakatulog. Nang marinig nito ang boses na para bang nagmumula sa maliit na tao. Oo, mabuti na lang. May apoy dito. Makapag-init nga siyang dali. Ang akala ko, susungin ni Elay ang malakas na ulan. Buti na lang, naisip niyang magpalipas dito. Huwag kang maingay. Mamaya marinig tayo nan. Huwag kang mag-alala. Tulog yan! Eh, nako! Naloko na! Biglang nagmulat ng mata si Elay. Hinanap ang mga nagsasalitang nilalang. Kaso nga lang wala siyang nakita sa paligid. Napailing na lang ang binata. Muling nagbalik sa pagtulog. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Tuklong eh. Hindi ka kasi marunong magbaba ng boses mo. Parang lagi kang nakasigaw. Huwag ka na nga magsalita. Hindi niya dapat tayo makita. Yan ang bilin sa atin ni Tandang Tomas. Wika ng nilalang. Nakatalikod ang mga ito sa binata, kaya hindi nila namalayang nakatingin ito sa kanila. Nakita ang dalawa na nakatago sa likod ng malaking tuyong dahon. Teka, kilala niyo si Tatay Tomas? Oo, kilala namin si Tandang Tomas. Huwag kang maingay ha, at baka magising. Hindi na naituloy ng nilalang ang sasabihin. Dahil nang lumingon ito, may nakitang dalawang malaking mata na nakatitig sa kanila. Dali-daling nagtakbuhan ang dalawang maliit na nilalang. Ang isa ay nakasuot ng damit na gawa sa dahon. Ang isa naman,
nagmistulang umang na may malaking bahay ng bayuko sa likod. Nataranta ang mga ito dahil hindi nila akalaing gising si Eli. Nakita pa silang dalawa. Sandali lang. Huwag kayo matakot sa akin, hindi ko kayo sasaktan. Kalma! Huminahon kayo. Maupo kayong dalawa. Hindi naman kami natatakot sa'yo. Ewan ko dito. Bakit tumatakbo to si Taklong? Sinusundan lang kita dahil tumatakbo ka din. Pag-uusap ng dalawa habang paikot-ikot sa ginagawang siga ni Eli. Pwede ba huminto na kayo? Maupo kayong dalawa. Mapapagod lang kayo niyan eh. Wika ng binata. Sabay harang ng kamay sa harapan ng mga maliit na nilalang. Nako, naloko na. Yari kami kay Tandang Tomas. Hindi mo kami dapat makita eh. Dahil mabibigo ang aming misyon. Wika ng isa sa mga nilalang. Misyon? Anong misyon? At saka bakit niyo ba kilala si Tatay Tomas? Matagal na naming kaibigan si Tandang Tomas. At ikaw, matagal ka na naming sinusubaybayan. Kahit nung bata ka pa. Simula nang kupkupin ka ng matandang yun. Tugon ng nilalang. Eh bakit hindi kayo nagpakita noon? Kung hindi ko pa kayo mahuhuli, hindi ko pa malalaman na binabantayan niyo ako. At teka, ano bang pangalan niyo? Ang pangalan ko ay Panggong. At ang kasama ko si Taklong. Mga duwendeng kawayan kami. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ako naman si Eli. Ang alam ko sa mga duwende, merong itim, pula, puti at berde. Saan kayo nabibilang? Tanong ni Eli. Masyadong maraming tanong. Hindi kami napipilang sa mga binanggit mong kulay. Kung ikukumpara mo sa aming uri, alipin lang sila. Mas mataas kaming mga duwending kawayan. Gaya ng duwending saging, may kakayahan kaming bumuhay ng isang buong kabundukan sa pamamagitan ng aming kapangyarihan. Wika ni Taklong. Kaunting kaalaman. Lingid sa mga nalalaman nating kulay ng duwende, meron pang ibang uri na nabubuhay. Sila ang tinatawag na maharlikang angkan ng mga mamunso. Karamihan sa kanila, naninirahan sa malaking umbok ng lupa o hindi kaya naman sa mayayabong na puno ng kawayan. Ang mga mamunso, kagaya ng duwendeng kawayan, duwendeng saging, higit na makapangyarihan kung ikukumpara sa mga pangkaraniwang duwende. May kakayahan silang bigyan ng buhay ang isang kabundukan at sinasabi ding kinakatakutan sila ng mga aswang. Meron silang tinatagong kakayahan na tumawag ng higit na mas makapangyarihang engkanto, kagaya ng dalakitnon, agta o hindi kaya kapre. Hindi kagaya ng mga pangkaraniwang duwende, hindi mapagmataas ang mga mamunso. Sa oras na sirain mo ang kanilang tahanan, kusa silang aalis sa lugar. Ngunit kakibat ng paglisan nila ang pagkamatay ng lugar na iyon. Kung sa tahanan sila ng mga tao nakatira, sabay nalilisan ang swerte at panghabang buhay na mamalasin ang mga taong nakatira sa tahanang iyon. Walang maaaring makatanggal ng sumpa kahit ang pinakamahusay pang babaylan. Sa oras na sabihin ng babaylan, nanilisan na ito ng mga mamunso. Ang ibig sabihin, wala nang pag-asang makalaspa ang sumpa sa lugar. Balik tayo sa kwento. Naaliw sa pakikipag-usap si Eli hanggang sa hindi nito namalayan na hapon na. Ilang oras nang tumila ang ulan. Naku po, mukhang nakalimutan mo na yatang kailangan mong umuwi. Papalubog na ang araw, Eli. Alam mo ang panganib ng gabi, lalong-lalo na sa kagubatan. Bilisan mo, bago pa tuluyang mawala ang liwanag. Wika ni Panggong.
Oo nga pala. Nako, mukhang nabulok na tong karne at isda ko, sayang naman. Tugon ni Eli. Hinawakan ng duwende ang supot na dala ni Eli. Hindi mabubulok yan. Sige na, tumuloy ka na. Nakasunod lang kami sa'yo. Naglakad pauwi ang binata. Nang dumating ito sa tahanan, kaagad inasikaso ang dalang karne. Nagulat si Eli dahil gaya ng sinabi ng duwende, hindi nga nabulok ang mga ito. Dali-dali niya itong nilagyan ng maraming asin para maburo. Matapos ay isinabit sa tapahan o lagayan ng kahoy sa itaas ng kalan. Matapos makapagluto ng hapunan, nauna ang binata sa sala upang bilangin ang natitirang pera mula sa kanyang pinagbenta ng gulay. Napapangiti ito dahil unti-unti nang bumibigat ang malaking buho ng kawayan na ginawa niyang alkansya. Ano naman ang gagawin mo sa napakaraming barya? Tanong ni Panggong. Bahagyang nagulat ang binata dahil hindi ito sanay na may ibang kasama sa bahay. Anak ng Panggong naman, huwag ka namang biglang lilitaw tapos magsasalita. Alam mo nang sanay akong walang kausap dito eh. Iniipon ko ang lahat ng ito para kung sakaling may gusto kong bilhin mabibili ko. At saka bala ko kasing bumili ng kalabaw eh. Hindi ko mabungkal ng maayos ang lupa sa taniman at baka pagtagal pa, tuluyan ang tumigas. Kalabaw? Sa tingin mo, yang barya mo, makakabili ba ng kalabaw? Hindi pa sapat ang halagang ito, kaya nga ako nag-iipon eh. Pag nakalikom na ako ng sapat na halaga, doon ako bibili. Lo, ang tagal pa nun. Bukas pumunta ka sa kawayanan. May ibibigay si Taklong sa'yo. Wika ni Panggong. Matapos ay tumawa ng malakas ang dalawang duwende. Tumakbo sila paikot ng sala. Hindi naman seneryoso ni Eli ang sinasabi ng mga ito. Ngunit kinabukasan, habang papunta sa taniman para maglinis, tila may kung anong humikayat sa kanya na pumasok doon sa kawayanan. Pagkarating sa gitna, isang toro ang nakita niyang tila naipit ang sungay sa sanga ng mga kawayan. Wala ring nakitang tali ang binata, kaya alam niya walang nagmamay-ari sa kalabaw na iyon. Dali-daling bumalik ng tahanan si Eli upang kumuha ng malaking lubid. Pagbalik nito, inilagay ang tali sa magkabilang sungay ng kalabaw. Saka ito pinalaya sa pagkakaipit. Kaninong kalabaw kaya to? At saka bakit walang naghahanap sa'yo? Wika ni Eli. Bigla nitong naalala ang sinabi ni Panggong. Napangiti si Eli nang mapagtanto na bigay ito ng mga bagong kaibigang duwende. Inuwi ni Eli ang kalabaw, binigyan ng damo at tubig. Habang pinapakain nito, lumitaw si Panggong sa likod ng kalabaw. Masaya ka ba sa regalo namin? Pero hindi libre yan ha. Kailangan mong bayaran. Oo, walang problema. Ibibigay ko sa'yo yung lahat ng laman ng alkansya ko bilang paunang bayad. Hulugan ko na lang ha. Hindi pa kasi marami yung pera ko eh. Hindi pera ang gusto naming kabayaran. Sasabihin namin sa'yo sa mga susunod na araw. Wika ni Panggong. Matapos ay mabilis itong naglaho. Medyo kinabahan si Eli sa sinabi ng duwende, ngunit masaya ito. Dahil sa wakas, meron na siyang katuwang sa pagsasaka. Nung araw na yun, kinuha ng binata ang lumang araro ng ama. Nilinis itong mabuti. Matapos ay dinala sa kanyang taniman kasama ang kalabaw. Ano kaya ang magandang pangalan para sa'yo?
Liksi! Ang pangalan ng kalabaw, Liksi! Wika ni Taklong habang nakaupo sa balikat ni Elay. Ay nako, bakit ba ang hilig niyong manggulat? Magkapatid ba kayo ni Panggong? Malamang! Kaya nga kami magkasama eh. Magkapatid kami. Sige na, bilisan mo. Ikabit mo ang araro kay Liksi. Simulan ang pagtatrabaho. Huwag kong kupad-kupad. Wika ni Taklong. Mabilis namang napasunod ng binata ang kalabaw. Dahil hindi naman gaanong kalakihan ng taniman, kaagad itong natapos ni Elay. Dinala nito sa sapa ang kalabaw, pinainom ng tubig. Matapos hinayaang kumain ng damo sa paligid. Habang nakaupo sa ilalim ng puno ang binata, nakita nito ang isa sa mga kapitbahay. Pasan-pasan ang isang sako ng kalabasa. Mang Noel, tulungan ko na po kayo. Ilapag niyo sa karosa ang dala niyo nang hindi kayo mahirapan. Paahon pa naman yung daanan, mahirap po yan. Wika ni Elay. Laking pasasalamat ng matanda. Walang pagdadalawang isip na inilagay ni Mang Noel ang kanyang dala. Naglakad kasabay si Elay. Maraming salamat, Elay ha. Teka, kaninong kalabaw to? Tanong ni Mang Noel. Sa akin po. Ang totoo niyan, kahapon ko lang siya kinuha. Aba, ayos ah. Mukhang sineswerte ka sa pagsasaka. Tignan mo, nakabili ka ng sariling kalabaw. Magaling. Hindi naman po siguro. Nag-iipon po kasi ako eh. Saka may mga tumutulong sa akin para magkaroon ako ng katuwang sa pagsasaka. Wika ni Elay. Hindi lang si Mang Noel ang natulungan ng binata, kundi maging ilan sa mga karatig sakahan. Laking pasasalamat ng mga ito sa kanya dahil kahit papano napagaan ang kanilang gawain. Naging maayos naman ang pakikitungo ng mga tao sa binata. Kinagiliwan ng mga taga-baryo ang pagiging matulungin ni Elay. Dahil dito, isa sa mga kababaryo ang nagkaloob sa kanya ng mas malawak na lupang sakahan. Elay, wala akong pwedeng ibang pagkatiwalaan ng lupang sakahan ko. Ayok'y pagbili. Nanghihinayang ako. Pwede bang ikaw na munang tumingin? Wika ni Mang Temyo, isa sa mga naging kaibigan ng kanyang tatay Tomas. Wala naman pong problema sa akin, Mang Temyo. Kaso baka kung anong sabihin na mga kaanak niyo sa akin. Ay nako, huwag mo silang alalahanin. Isa pa, wala din naman akong malapit na kamag-anak na nandito sa baryo. Halos lahat sila sa syudad nakatira. Kaya nga walang pakisasakahan. Wika ng matanda. Hindi naman tumanggi si Elay dahil maging ito, nangihinayang sa saka ni Mang Temyo. Maganda ang pwesto dahil bukod sa nasa tabi ng daan, malapit na ito sa irigasyon. Hindi mahihirapan si Elay sa pagpapatubig. O sige po, pero sa oras na gusto niyong bawiin, magsabi lang po kayo. Wika ni Elay. Yon ang naging simula ng unti-unting pag-unlad ng pamumuhay ni Elay. Dahil dito, hindi may iwasan ang mga taong naiinggit. Nagtaka ang mga ito kung paanong nagawa ng binata ang umasenso. Ang ilan sa mga kababaryo, inakalang ang kalabaw na si Liksi ang nagbibigay ng swerte kay Elay. Kaya tinangka nila itong nakawin ng ilang beses. Ngunit nabibigo lang sila dahil marunong umuwi ang kalabaw kahit walang taong gumagabay dito. Elay, makailang ulit nang nanakaw ang alaga mo ah. Hindi ka ba natatakot? Naku Panggong, hanggat wala naman silang ginagawang masama kay Liksi at nakakauwi naman ang alaga nating kalabaw,
wala tayong dapat ikabahala. Tugon ni Elay. Ewan ko ba kung anong meron sa inyo ni Tandang Tomas? Napakabait nyo sa mga tao. Pinagsasamantala na yung kabutihan nyo. Sa halip na gumanti ng mabuting gawa, kinaiinggitan pa kayo. Gustong hilahin ka pa baba. Wika ni Panggong. Hayaan mo sila, Panggong. Alam mo, gaya nga ng sinabi ni Tatay Tomas, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan sa kapwa. Sila naman ang magdadala niyan balang araw, kaya hayaan mo lang. Wika ni Elay. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalala ang ginawa ng may inggit sa binata. Hanggang sa umabot sa punto, maging siya ay nalalagay sa peligro. Isang hapon, habang naglalakad pauwi galing ng bayan, sinalubong ito ng ilang kababaryo. Mabuti naman at nakasalubong ka namin, Elay. Alam mo, papunta sana kami ng bayan. Kaso wala kaming pera eh. Baka naman meron ka dyan. Tanong ng isa sa mga kalalakian na itago na lang natin sa pangalang Dindo. Naku Dindo, pasensya na kayo ha. Nakapamili na kasi ako eh. At kung meron mang natira, nakalaan na lang para sa mga susunod na araw. Tugon ni Elay. Ganun ba? Tinatanggihan mo kami. Nakalimutan mo yata na anak ako ng kapitan. Pasensya na talaga Dindo ha. Pero hindi ako natatakot sa iyo eh. At wala akong oras para sa ganito. Wika ni Elay. Nagpatuloy ito sa paglalakad. May oras ka din, Elay. Pagsisisihan mo ang pagtanggi sa akin. Wika ni Dindo. Hindi na ito pinansin ng binata. Isa sa mga problema ng kanilang baryo ang mapagmataas na anak ng kapitan. Madalas itong nangingikil sa mga kababaryo gamit ang pangalan ng kanyang ama. Wala namang nangahas na magsumbong sa takot na balikan sila ng binata. Naku, talagang sakit sa ulong taong yun ah. Ang laki ng katawan, hindi marunong maghanap buhay. Umaasa lang sa mga taong nasa paligid niya. Wika ni Panggong. Hayaan mo na sila Panggong. Wala ka na magagawa sa mga ganong tao. Tugon ni Elay. Ano kaya kung turuan natin ng leksyon? Sa palagay mo? Wika ni Taklong. Nakagad sinaway ni Elay. Naku Taklong ha. Yan ang wag mong gagawin. Hindi ba bawal sa inyong mga duwende ang manakit ng tao? Bawal sa amin ang manakit ng tao. Pero hindi ipinagpapawal ng aming batas na magbigay ng parusa para mapagtanto nila na mali ang gawain. Wika ni Taklong. Hayaan mo na muna siya. Hindi naman siya nananakit ng kapwa niya, puro pananakot lang yung ginagawa. Wika ni Elay. Inakala nitong hindi na siya babalikan ni Dindo. Lingid sa kalaman ng binata, may binabalak na masama sa kanya ang anak ng kapitan. Kinagabihan, kakatapos lang magapunan ng binata, nakikipag-usap ito sa dalawang kaibigan. Nang biglang makaamoy si Panggong na tila nasusunog na dayami. Elay, may naiwan ka bang dahon sa abuhan? Mukhang may nasusunog ata ah. Imposible Panggong. Binuhusan ko ng tubig yung mga natirang baga kanina. Tugon ni Elay. Ngunit maging siya ay naaamoy din ito. Kalaunan, napapansin ng binata na kumakapal ang usok sa silid. Mukhang nasusunog ang bahay, Elay. Wika ni Panggong. Dali-dali itong lumabas ng silid. Laking gulat ng binata
dahil halos kalahati na ng kusina ang kinakain ng apoy. Lumabas ng tahanan si Eli upang kumuha ng balde. Nakita nito si Dindo na nakatayo sa labas ng bakuran habang may hawak-hawak na sulo. Ano, Eli? Naniniwala ka na ba? Sa ngayon, bahay mo pa lang ang susunugin ko. Sa susunod na tanggihan mo ko, pati ikaw susunugin ko. Gagawin kitang abo. Wika ni Dindo sabay takbo. Mabuti na lamang naagapan ng binata ang apoy. Matapos maapula ang sunog, muli itong kinausap ng dalawang duwende. Hindi na maganda ang ginawa niya sa pagkakataong ito. Ano? Magtitimpi ka pa rin ba? Alam mo, Eli, isang utos mo lang. Mapaparusahan ko ang taong yun. Ikaw lang ang inaantay namin eh. Wika ni Panggong. Ayoko makasakit ng tao, Panggong. Pasensya na. Pero kahit ano pang sabihin mo, hindi ako gagante sa ginawa niya sa akin. Tugon ni Eli. Hahayaan mo na lang siya na gawin sa'yo ang bagay na yun? Pwes hindi kami papayag. Sa ayaw at sa gusto mo, ipapalasap namin sa kanya ang aral na hindi niya makakalimutan. Wika ni Panggong. Hindi na ito nagawang pigilan ng binata dahil biglang naglaho ang dalawang duwende. Napailing na lang si Eli habang pinagmamasdan ang nasunog nitong kusina. Kinabukasan, maagang nagakot ng kawayan at mga kugon ang binata para ayusin ang nasirang bahagi ng tahanan. Pinunta nito ng ilan sa mga kapitbahay upang tulungan at hindi natapos ang araw, nagawa nilang maisaayos ang nasirang tahanan ng binata. Wala talaga sa matinong pag-iisip yung anak ni Kapitan. Hindi ko malaman kung anong meron sa utak ng batang yon. Kahit nang maliit pa siya, mistulang demonyo. Alam mo ba, may sabi-sabi si Dindo ang dahilan ng pagkamatay ng nanay niya. Wika ni Mang Noel. Narinig ko nga po yan, Mang Noel. Wala naman ho tayong magagawa eh. Ganyan na talaga ang pagkatao ni Dindo. Siguro tayo na lang hong umiwas. Tugon ni Eli. Tama ka naman, iho. Pero hindi sa lahat ng panahon. Kaso nga lang, wala nga tayong magagawa, no? Wala ni isa sa mga taga-baryo ang may gustong labanan si Dindo. Kaya nga po, Manong, mas mabuti pang umiwas na lang kaysa magkaroon pa ng mas malaking problema. Alam mo bang may ginawa ding kayupan sa anak ko ang grupo ni Dindo? Kung natatandaan mo, 5 taon na ang nakakaraan. Pinatay ang anak kong si Isabel. Si Dindo ang salarin, Eli. May ilang nakakita, ngunit wala ni isa sa kanila ang naglakas ng loob na magsalita. Nagulat ang binata dahil wala itong alam sa nangyayari sa paligid. Teka, seryoso ba yan, Manong? Totoo ba yan? Si Dindo ang pumatay kay Ate Isabel? Oo, Eli. Pero wala na kami nagawa eh. Natakasa ni Dindo ang krimen dahil na din sa impluwensya ng kanyang amang kapitan. Wika ni Mang Noel. Hindi akalain ni Eli na may mas malala pa palang ginawa si Dindo. Kaya naman pagsapit ng gabi, matapos magsipag-uwian ang mga tumulong na kapitbahay, kinausap ng binata ang dalawang duwende. Alam kong pinipigilan ko kayo na bigyan ng parusa si Dindo. Sa pag-aakala kong ako lang ang ginawa niya ng masama. Pero nagkamali ako, Panggong. Si Dindo din ang responsable sa pagkamatay ng anak ni Mang Noel. Wika ni Eli. Ano ba ang sinabi ko sa'yo? Walang gagawing mabuti ang taong yan. Kaya ngayon pa lang, kailangan ng putulin ang sungay niya. Anong balak mong gawin ngayon? Wika ni Panggong.
Siguro tama kayo. Kailangan natin siyang turuan ng leksyon. Kayo nang bahala. Wika ni Eli. Napangiti ang dalawang duwende. Matagal nilang inaantay ang ganitong tungkulin. Alam mo bang matagal ko nang gustong magparusa ng masamang tao? Lalo na ang mga kagaya ni Dindo. Huwag kang mag-alala, Eli. Ako nang bahala. Malalaman mo na lang kung ano ang gagawin ko sa Dindong yon. Umiwas ka munang magpakita sa baryo dahil maaari kang mapagbintangan sa mangyayari. Wika ni Taklong. Wala naman akong balak na bumaba sa baryo kaya ayos lang. Huwag mo siyang papatayin ha. Turuan niyo lang ng leksyon. Huwag kang mag-alala. Wala kaming balak na pumatay ng tao. Matapos ang pag-uusap na yun, kagad nang umalis ang mga gabay. Natulog na ang binata. Napagod ito sa buong araw ng pagkukumpuni ng nasunog na kusina. Kinabukasan, maagang nagpunta sa bukid si Eli upang magtrabaho. Napadaan sa kanyang tahanan ang ilang kalalakiyang nag-uusap. Nakipagbatian lang ang binata. Tumuloy na ito sa paglalakad. Sa kalagitnaan ng pagtatrabaho, biglang nagpakita si Taklong. Hindi maipinta ang mukha nito na tila ba labis ang pag-aalala. Anong nangyari, Taklong? Bakit ganyan yung itsura mo? Si Panggong, Eli, napahamak siya. Ano? Anong ibig mong sabihin napahamak? Ang mabuti pa, sumunod ka na lang sa akin para siya mismo ang magsabi sa iyo. Wika ni Taklong. Dali-daling inayos ng binata ang mga gamit. Umuwi siya ng tahanan. Pagkarating, nakita niya si Panggong na nakahiga sa unan. Anong nangyari, Panggong? Bakit may sugat ka? Kaya pala malakas ang loob ni Dindo dahil may alaga silang sigbin. Kamunti ka na akong mahuli. Mabuti na lang, dumating si Taklong. Sigbin? Paano naman nangyari yun? Mula sa angka ng sigbinan si Dindo, pinoprotektahan sila ng isang pamilya ng sigbin. Medyo mahihirapan kaming kalabanin sila kung kapangyarihan ko lang ang aasahan. Wika ni Panggong. May magagawa ba ako, Panggong? Hindi na biro ang nangyayaring ito. Kailangan na siyang pigilan bago pa man siya makapanakit ng ibang tao. Sa ngayon, kailangan mo nang magpagaling ni Panggong. At sa oras na makabalik kami, saka tayo gagawa ng paraan. Hindi natin siya kakayanin. Kaya hanggat maaari, iwasan mong makipagkumpronta sa kanya. Wika ni Taklong. Matapos ay naglaho ang dalawang duwende. Sinunod ng binata ang sinabi ng mga ito. Mabuti na lang at wala siyang aanihing gulay, kaya hindi rin makakababa ng bayan ang binata. Wala namang nangyari ng mga sumunod na araw. Hanggang sa muling makabalik sina Panggong. Sa pagkakataong ito, hindi lang silang dalawa ni Taklong ang dumating. May mga kasama akong engkanto na maaaring tumulong sa atin. Hindi birong kalaban ng mga sigbinan, Eli. Wika ni Panggong. Pinagmasda ng binata ang bakuran. Iba't ibang uri ng engkanto ang naroon. Mabuti naman kung ganun. Ayoko nang madagdagan pa mga mapapahamak. Wika ni Eli. Sa ngayon, hayaan muna natin sila na gawin ang mga gusto nila. Pero pagdating ng tamang panahon, magbabayad ang mag-amang yan. Ang ibig sabihin ni Panggong, nag-iipon pa kami ng sapat na katibayan na hindi lang ang mga tao ang sinasaktan nila. Pagaman kasama namin sa pagpunta ang mga engkanto, hindi tiyak kung papanig sila sa atin. Kailangang mapatunayan na nakakapinsala ang mag-amang sigbinan. Hindi lang sa tao, kung hindi maging sa mga engkanto.
Pagpapaliwanag ni Taklong. Hindi pa ba sapat na patunay ang nagawa nila kay Panggong? May kakayahan silang manakit ng engkanto at tao. Para sa akin, sapat na ito na dahilan para pigilan sila. Iba ang batas na umiiral sa mundo ng engkanto, Eli. Hindi sapat ang kwento o salita. Kailangan makita ng sarili naming mga mata ang pangyayari bago kami gumawa ng pagpapasya. Lalo pat kung buhay ang nakasalalay. Kung ganon, kailangan natin bantayan ang kilos ni Dindo, pati na rin ang kanyang ama. Wala kang dapat ipag-alala. Sa mga oras na ito, may mga engkantong nakasubaybay sa kanilang tahanan. Meron ding nakasunod sa kanya. Ang gagawin mo na lang ay huwag magpalata. Gawin mo lang ang nakasanayan mong gawain sa araw-araw. Sinunod ng binata ang mga sinabi ng dalawang kaibigan. Wala namang nangyaring kakaiba. Ngunit isang umaga, habang nagtatrabaho sa bukid, napadaan ang grupo ni Dindo. May dalang pakwan at prutas ang mga ito. Uy, mabuti naman at nandito ka, Eli. Kukubra sana kami ng mga porsyento nyo eh. Utos ni tatay. Kaso nga lang, parang wala pang bunga ang mga pananim mo. Siguro, pera na lang ang ibayad mo sa amin. Wika ni Dindo. Nagtawanan ang mga kasama nito. Samantalang si Eli naman, pinipigilan ang sarili. Pasensya na Dindo ha, pero wala ako mabibigay sa iyo eh. Kahit isang kusing wala ako eh. Pinaghirapan namin ang lupang ito at wala kayong karapatang kumuha ng kahit anong parte mula dito. Tugon ni Eli. Marunong ka nang sumagot ha. Hindi ka pa ba nadadala sa nangyari sa'yo? Pasalamat ka nga. Bahay mo lang ang sinunog ko. Baka naman gusto mong patikaw. Sindihan ko. Hindi ako natatakot sa iyo, Dindo. Ayoko ng gulo. Kaya hanggat maaari umalis ka na. Wika ng binata. Biglang hinila ni Dindo ang kwelyo ng damit nito at sinampal. Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin yan. Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon mo ngayon? Mag-isa ka lang. Samantalang 6 kami, Dindo. Sino ang inaasahan mong tutulong sa'yo? Yang peste mong kalabaw? Wala akong inaasahan. Hindi ako kagaya mo na nagtatago sa likod ng mga kabarkada at sa anino ng iyong ama. Tugon ni Eli. Itinulak ito ni Dindo. Nang bumagsak sa lupa ang binata, laking gulat ng grupo. Dahil biglang kumawala sa pagkakatali ang kalabaw, pinagsusuwag ang mga ito. Hindi pa nakontento ang kalabaw. Inapakan pa nito ang mga nakabulagtang kalalakian. Mabilis namang nakatakbo si Dindo, kaya hindi ito naabutan ng nagwawalang kalabaw. Walang iya ka, Eli. Magbabayad ka! Wika ni Dindo. Dali-daling kinuha ni Eli ang alaga at umuwi. Saktong naroon si Panggong at Taklong ng mga oras na yun. Alam ko na ang nangyari. Wala kang dapat ipaliwanag, Eli. Humanda ka. Paniguradong gaganti si Dindo. Alam ko, Panggong. Pero ang ipinagtataka ko, bakit gano'n ang naging reaksyon ni Lixie nang makita niya akong bumagsak? Nakalimutan mo na ba? Nanggaling sa amin si Lixie. Pangkaraniwang kalabaw kung titignan siya sa umaga. Pero nakita mo na ba ang itsura ng alaga mo sa gabi? Sa gabi? Hindi pa, Panggong. Bakit ba? Ano bang meron kay Lixie? Tanong ni Eli. Tamang-tama. Papalubog na ang araw. Maya-maya lang, malalaman mo kung anong sinasabi ko. Ilang minuto pa ang nakalipas.
tuluyang nagdilim. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil unti-unting nagbabago ang anyo ni Lexie. Nagkaroon ng sanga ang sungay nito. Nawala ang dalawang mata. Napalitan ito ng isang malaking mata sa gitna ng noo. Si Lexie ay isang uri ng engkanto na kung tawagin ay bawa. Mabait ang mga bawa, lalo na kapag mabuting tao ang nangangalaga sa kanila. Ngunit mabalasik ito kapag nasaktan ng taong tinuturing niyang Panginoon. Pagpapaliwanag ni Taklong. Biglang kinalibutan si Eli dahil hindi nito akalain na ang kasama sa pagtatrabaho isa palang mabangis na engkanto. Hindi naman siguro nangangain ng tao ang mga bawa, di ba? Hindi naman, pero hinihigop ng mga ito ang kaluluwa ng mga nilalang na napapatay nila. Pagpapaliwanag ni Panggong. Habang nag-uusap ang mga ito, biglang narinig ni Eli na tila may mga taong paparating. Lumabas ito ng tahanan at laking gulat nang makita ang napakaraming taga-baryo na may dalang sulo. Kasama nito si Dindo at ang ama na kapitan. Lumabas ka dito, Eli! Anong ginawa mo sa mga kaibigan ng anak ko? Bakit mo inayaang suwagin sila ng kalabaw mo? Wika ni Kapitan Manuel. Naglakad ang binata palapit sa kapitan at tumugon. Nakawala po kasi yung kalabaw ko. Wala na akong nagawa para pigilan nito. Isa pa, kasalanan naman ng anak nyo kung bakit sila sinuwag ng alaga ko. Pumasok sila sa teritoryo ni Lexie. Nakaramdam ng panganib ang kalabaw, kaya ho sila sinuwag. Ikaw ang mayari, kaya dapat ikaw ang managot. Huwag mong ilagay ang sisi sa anak ko dahil napadaan lamang sila dito. Napadaan. Dindo, ano nga yung eksaktong sinabi mo sa akin? Nangungulekta kayo ng porsyento ng tatay mo sa aming mga magsasaka. At ano pa, pasalamat kami dahil hinahayaan kaming magtanim ng tatay mo. Tama ba ako? O baka naman mali ang pagkakasabi mo? Wika ni Eli. Napaya ang kapitan sa sinabi ng binata. Narinig nito na nagbubulungan ang taong bayan. Tama si Eli, Kapitan. Alam mo ba ang ginagawa ng anak mo? Sa tingin ko hindi. Dahil pinagtatakpan mo ito at ayaw mong malagay sa kahihiyan. Kaya nga hindi nabigyan ng hustisya ang kamatayan ng anak ko. Nagulat si Eli dahil hindi nito inaasahang sasagot si Mang Noel. Alam ng binata na mapapahamak ang matanda, kaya dali-dali niya itong inawat. Mang Noel, tama na po. Ang mabuti pa pumasok na kayo sa bahay. Mamaya na po tayo mag-usap. At kayo naman po, Kapitan. Makakalis na kayo. Sana, huwag mong konsintihin ang ginagawa ng iyong anak. Mali ang gawain niya. Hindi porke nasa posisyon kayo, lahat ng pinagagawa ni Dindo, kahit masama at nakakapaminsala, hinahayaan nyo lang. Hindi kayo karapat-dapat sa tungkulin nyo ngayon. Ha, ganun ba? At sino ang karapat-dapat na ber? Ang tatay mo? Pasensya na, pero mukhang nakalimutan mong patay na siya. Yan ang nababagay sa mga taong masyadong mataas ang ambisyon. Nagkamali sila ng kinalaban, kaya maaga kang naulila. Nanlaki ang mga mata ni Eli dahil hindi sinasadyang maibunyag ng kapitan ang tinatagong sekreto. Anong ibig mong sabihin, Kapitan? Ikaw ang pumatay sa mga magulang ko? Tanong ni Eli. Biglang nautal si Kapitan Manuel. Hindi. Anong sinasabi mo? Wala akong kinalaman sa sinasabi mo. Wika ng kapitan. Natatandaan ko na. Si Enrico lang ang naging katunggali mo nung halalan. At bago pa man matapos ang botohan,
Tatay mo ang mananalo. Bigla na lang siyang tumumba sa kinakatayuan. Wika ni Mang Noel. Pakialamero kang matanda ka. Hindi ako ang pumatay sa mga magulang mo. Namatay sila sa ospital. Wika ng kapitan. Unti-unting lumalakas ang bulungan ng mga taga-baryo. Tama ka. Namatay sila sa ospital. Sa hindi may paliwanag na karamdaman. Tumigil ka na, kapitan. Umalis na kayo. Bago ko pa tuluyang ibunyag ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa pagkatao mo. Wika ni Eli. Wala akong kinalaman sa mga sinasabi mo. Naniniwala ba kayo sa taong ito? Magagawa ko ba ang lahat ng ibinibintang niya? Wika ni Kapitan Manuel. Nagsipag-alisan ang mga tao. Isa-isang nagpasukan ang mga ito sa bakuran ni Eli. Kung meron man kaming dapat paniwalaan, walang iba kung hindi si Eli. Mas naging kapitan pa nga siya kaysa sayo. Kumikilos ang binatang ito para tulungan kaming mga tao sa paraang hindi mo naisip. Kung hindi mo pa napapansin, kapitan, malago na ang ani ng mga bukirin sa paligid. Yon ay dahil mano-manong hinuhukay ni Eli ang irigasyon para palakihin. Wika ni Mang Noel. Mga traidor kayo. Matapos ng ibinigay kong tulog, yan ang ibabalik nyo sa akin. Mga walang utang na loob. Humanda kayo dahil pagbabayaran yung lahat ng ginawa nyo. Wika ni Kapitan Manuel. Dali-daling umalis ang mag-ama sa lugar. Kagad namang kinausap ni Eli ang mga taga-baryo. Alam kong hindi kayo naniniwala sa akin, pero may mga bagay kayong dapat malaman. Ang kapitan na matagal nang namumuno sa ating baryo, isang uri ng sigbinan. Nagulat ang ilan sa mga sinabi ng binata. Ngunit may ilan naman na hindi na nagtaka. Patagal na naming sospecha ang tukol dyan, Eli. Mabuti nga't nakumpirma mo. Pero paano mong nalaman? Hindi na po mahalaga kung paano ko nalaman ang tungkol sa bagay na yan. Kailangan nating maganda dahil paniguradong gagawa siya ng hindi maganda upang magigante sa kanyang pagkakapaya. Tugon ni Eli. Mabuti na lang at nandito ang pinsang kong si Tabio. Alam niya kung paanong kontrahin ang kapangyarihan ng mga sigbinan. Ako nang bahalang kumausap sa kanya. Ikaw, Eli, anong gagawin mo? Huwag niyo po kong alalahanin. May mga kaibigan po ako na handang tumulong. Wika ni Eli. Matapos ay kinausap ng matanda ang pinsang manggagamot. Nagpaiwan ang dalawang matanda sa tahanan ni Eli upang pag-usapan ang kanilang mga gagawin. Hindi na ako magtataka kung paano mong nalamang sigbinan si Kapitan Manuel. Ikaw mismo, may mga alagang engkanto sa tahanang ito. Wika ni Tabio. Tama ka, Manong. Pero mga kaibigan ko sila. Mga duwendeng kawayan. Mabuti kung ganun. Mas madali ang pakikipagtuos natin sa sigbinang iyon. Sa tansya ko, 6 hanggang 10 sigbinan ang nasa pangalaga ni Kapitan Manuel. Hindi madaling talunin ang mga ito kung hindi mo alam ang pangontra sa kanila. Wika ni Tabio. Ano po ba ang maaaring gawin ng mga sigbin, Manong? Kaya nilang pumatay ng tao nang hindi na nalaman ang dahilan ng pagkamatay nito. Isang kagat lang mula sa kanila. Panghabang buhay nang matutulog ang biktima. Wala nang pag-asang magising ang mga ito. Sa makatuwid ay hindi sila namatay. Natutulog ang kanilang katawan hanggang sa tuluyan nitong maagnas. Ito ang sumpa ng kagat ng sigbin. Sinasabi ko na nga ba, si Kapitan Manuel nga ang pumatay sa nanay at tatay ko.
Lahat ng dahilan ay nasa iyo ngayon para pigilan si Manuel sa gagawin niya. Kung handa ka na, huwag na nating antaying abutin ng pagsikat ng araw dahil kung sakaling may nakagat man ng sigbin, magsisimula pa lang ang sumpa nito pagsikat ng araw. Pero hanggat madilim, walang mangyayari. Kaya kailangan nating patayin ang mga alaga ng kapitan sa lalong madaling panahon. Kami na ang bahala sa mga sigbin. Kailangan mong libangin ang kapitan. Mag-iingat ka, Eli. Malinaw, Panggong. Kayo din, mag-iingat kayo. Matapos ang pag-uusap, tumuloy na ang dalawa papunta sa tahanan ng kapitan. Nakita nila itong naglalabas ng mga tapayan mula sa silong ng kanyang tahanan. Ang mga tapayang yan ay nagsisilbing tirahan ng alaga niyang sigbin. Tama nga ang hinala mo, Eli. May binabalak nga ang walang hiyang sigbinan na ito. Kaya nga kailangan natin siyang pigilan bago pa maituloy ang binabalak niya. Naglakad papasok ng bakuran ng kapitan sina Eli at Tabio. Nagulat ang kapitan nang makita ang mga ito dahil hindi niya inakalang susundan siya ng mga ito sa tahanan. Ikaw na mismo ang nagbunyag sa sarili mo. Pagbabayaran mo ngayon ang kamatayan ng nanay at tatay ko. Ikaw at ang anak mo, sisiguraduhin kong mananagot kayo sa mga kawalang hiyaang ginawa nyo. Ano naman ang magagawa mo sa kawan ng mga sigbin na ito? Wika ni Kapitan Manuel habang itinuturo ang mga sigbing naglalabasan sa tapayan. Ngunit nagtaka ito kung bakit hindi sumusugod ang mga sigbin. Kaya nilingon ito ni Kapitan Manuel. Nanlaki ang mga mata. Isa-isang nagbabagsakan ang mga sigbin. Anong nangyari sa mga sigbin mo? Kulang yata sa tulog Inaantok pa oh. May duwende sa paligid. Ano ginawa mo? Bakit ka nagsama ng mga duwende sa loob ng dome ko? Hindi lang ikaw ang may kakaibang kakayahan, Kapitan. Binigyan na kita ng pagkakataon kanina, pero iba pa rin ang nasa isip mo. Kaya pasensya na lang tayo. Pag-uusap ng dalawa. Dali-daling umalis si Tabio sa lugar dahil muling nagising ang mga sigbin. Delikado, Eli. Umalis ka! Wala kang dapat ipag-alala, Manong. Kontrolado ko ang sitwasyon. Ikinumpas ni Eli ang kamay. Biglang kinuyog ng sigbin si Kapitan Manuel. Nasa ilalim ng kapangyarihan ni Panggong ang alaga nito. Hindi makapaniwala si Dindo. Ang mga sigbin na matagal na inalagaan ng kanyang ama ang mismong tumapos sa buhay nito. Nagmakaawa si Dindo kay Eli, ngunit hindi nakinig ang binata. Wala na sa akin ang pagpapasya tungkol sa buhay mo, Dindo. Mga taga-baryo na ang bahala sa'yo. Wika ng binata. Kinuyog ng mga taga-baryo si Dindo. Walang awang ginulpi. Sinunog din ang tahanan ng mga ito, kasama ang bangkay ng mag-ama at ng mga alagang sigbin. Nagpasalamat naman ang mga tao dahil nagawang agapan ng binata ang malaking sakuna. Matapos ang kaguluhang iyon, pinili ng mga taong wag magsalita tungkol sa nangyari sa sitio. Sa paglipas ng mga taon, nagpatuloy ang pamumuhay sa baryo. Sa pagkakataong iyon, si Eli ang naging kapitan. Hindi na nangangad pa ng kahit anong kayamanan ang binata. Inilaan nito ang pagsisikap sa mga kababaryo upang matulungan sila at mapalago ang ekonomiya. Sa ilalim ng pamumuno nito, naging matiwasay ang pamumuhay ng mga residente. Nagawa nilang paunlarin
ang kaisa-isang pinagkukunan ng pangkabuhayan. Ito ay sa tulong ni Eli at sa tulong ng dalawang kaibigan, ang gabay na duwendeng kawayan. Itak ni Atardar. Pamilyar ba kayo sa gamit na ito? Para sa mga nag-aaral ng lihim na karunungan, siguradong alam nyo ang bisa nito. Pampalakas at pampakunat ng katawan, pangtaboy malas, kontra tigalpo at sumpa, pang-iwas sa disgrasya. Sangkap sa paggawa, tipak ng kahoy na tinamaan ng kidlat, tipak ng pangil ng kidlat, diamante negra, tigadlim, pati na rin ang tawas tapol. Kung interesado ka, i-search lang ang Likha Merchandise o hindi kaya naman mag-message ka sa amin. Salamat.